Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na! Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan naman ang ating live streaming dito sa Radio Magazine 1278 AM. Ito ang programang May Puso para sa Seniors, hatid ng National Commission of Senior Citizens. Ako po si Dr. Mary Jean Loreche. Ako po ngayon ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Bago ang lahat, gusto ko pong batiin ang ating komisyon. Happy 6th year anniversary po. 6 na taon na po tayong naglilingkod at patuloy na nagbibigay serbisyo lalo sa ating mga mahal na mga nakatatanda. Kung titingnan po natin ang atin pong programa sa hapon na ito, Sagip Senior, kaligtasan ng mga nakatatanda, bigyang halaga ng bawat isa. Ito po ang tinatawag nating Disaster and Emergency Preparedness Tips para po sa ating mga nakatatanda. Gusto ko po munang pasalamatan si Director Fernando Amparo Sanga, ang atin pong sa Presidential Broadcast Service, at si Ma'am Marinela Texon, ang Station Manager, Radio Magazine. Para po malaman natin ang mga updates sa programa ng komisyon, narito ang Senior Spotlight News. So magandang balita mga ka-Golden Heart. Tayo po ay nagpirmahan na ang komisyon at ang SM Cares noon ng isang Memorandum of Understanding noong July 21, 2025. Ito ang sa pamamagitan ng partnership na ito ay magbibigay daan ng employment opportunities, livelihood support at inclusive community engagement para po sa lahat ng mga nakatatanda. Sa pakikipagtulungan po natin sa SM Cares at lokal na pamahalaan, ang mga kwalipikadong seniors ay maaaring mabigyan ng angkop na trabaho sa mga SM malls at ilang establishments sa buong Pilipinas. Magkakaroon din tayo ng mga capacity building na mga programa upang magkaroon ng pansin sa ating mga annual emergency
and Disaster Preparedness Forum, at libreng venues po para sa ating Elderly Philippine Week. Malapit na po yan ngayong Oktubre at excited na tayong ibigay sa inyo ang ating mga programa sa darating na mga programa natin dito sa ating radio program. Magkakaroon din po tayo ng livelihood fairs at iba't ibang mga activities para sa ating mga nakatatanda. Nag-umpisa na po ang SM Cares na mag-identify ng mga employment opportunities sa kanila mga different branches all over the country. At tayo naman sa komisyon ay tutulong sa kanila upang ma-identify din natin sino kaya ang ating mga nakatatanda ang pwede pang magbigyan ng opportunity para dito. So titingnan din po natin doon po sa ating SM MOA signing. Huwag po nating kaliligtaan. Ito din ay isang venue para doon sa ating mga senior group organizations na kung meron po kayong mga livelihood products ay pwede nating ma-display dito. Ito po ay para naman magkaroon kayo ng opportunity na ma-expose at makita at maramdaman ang inyong mga produkto. Pangalawa po na tayo ay nakipag-ugnayan din, nagkaroon din tayo ng MOA signing, no? At ito ay we were looking forward to it. Medyo 2 buwan mahigit ang nakalipas nung una tayong nakipagpulong sa kanila. Kung tatandaan po natin, nabanggit na po natin na kasama sa ating sinasabing patutunguhan ng komisyon ay ang siguruhin na ang values, reformation, kasama po ang pagkakaintindi ng mga kabataan ukol sa aging population at anong merong nakalaan para sa kanila pag sila din ay darating sa ating edad na ito. Alam niyo po, kami ay sumugod sa bagyo noong araw na yon, noong Biyernes, upang tingnan natin kung matutuloy yung ating MOA signing. At tayo nga po ay nagagalak at natutuwa. Nakapareho ng komisyon ang pagiging active at saka engaging ng University of the Philippines. Kasama po natin sa ating MOA signing ang buong team ng komisyon, kung saan pinapangunahan po ito ni Joyce Pirenia, yung atin pong direktor para sa ating Wellness Health Emergency Response. Kasama po natin ang ating legal, kasama ang iba't ibang mga divisyon ng komisyon upang tayo ay makipag-ugnayan sa University of the Philippines. Ito po ay pinangunahan no less than the Chancellor Dr. Michael T. Kasama po ang buong grupo ng National Institutes for Health, no? Andun po sila si Dr. Eva de la Pasco Tionco. Andun din po si Dr. Isa Alejandria. Siya po ang bagong pinuno ngayon ng ating National Institutes for Health, si Dr. Shelley de la Vega at sila Dr. Camacho. So marami po sila, kasama po si Dr. Michelle Anlacan. Alam niyo po, sa susunod na episode natin, tayo ay mag-uusap tungkol sa Alzheimer's, no? Ito po ay isang hindi naman nakakatakot, subalit kailangan nating malaman ano nga ba ang mga senyales kung ikaw ay magkaroon ng Alzheimer's. Ito ba ay pwede pang gamutin o kaya naman ito ay tuloy-tuloy na makakasira sa iyong pag-iisip, sa iyong pag-aalala at sa iyong pang-araw-araw na paggawa. So tiyakin po natin na lahat po yan ay atin pong gagawin sa pamamagitan ng ating MOA signing. Dito po sa ating Memorandum of Agreement with the University of the Philippines, pinag-isipan din po at kasama doon ang ating pag-develop ng curriculum, no, sa NSTP. At heto ay upang palawigin ang kaalaman ng mga kabataan, ng mga estudyante. Ano nga ba ang nakalaan sa ating tumatandang bansa? Pangalawa ay yung tinatawag nating exposure ng kanilang mga estudyante sa clinical services sa ating mga community-based care centers or SC3Cs. At hari na po ay tulungan din po natin na sila ay ma-expose upang mabigyang muli ng trabaho or yung mga volunteer opportunities ng mga na-retired na mga trabahante, professional man at hindi, mga doktor man at hindi, sa loob ng pamahalaan or pamantasan ng Universidad ng Pilipinas. So yan po ang ating pinag-usapan at tinalakay. At kaninang umaga po, sinundan po natin kaagad ito ng isang pag-uusap, pagtatalakay, no, ng ating mga taga National Institutes for Health represented by Dr. Shelley de la Vega at si Dr. Jinky.
So ano pong pinag-usapan namin kanina? Heto na po ang ating pinakaaantay. Ang kailangang mailabas natin ang tinatawag na medical guidelines para po sa ating livelihood opportunities. Alam niyo po, tayo ay sinusubaybayan dahil alam po natin na meron tayong ilo-launch very soon yung ating tinatawag na tourism-related livelihood opportunities dyan po sa Intramuros kasama ng Department of Tourism. So hinihintay lang po natin ang ating medical guidelines. Subalit kahit wala pa po yan dahil nasimulan na natin, tuloy-tuloy lang po ang ating paghahanda sa livelihood opportunities. Pangatlo, tayo po ay nakilahok sa SONA or sa State of the Nation Address ng Pangulo at tayo ay nagagalak at tayo ay very much privileged at natutuwa na ang komisyon kasama po doon sa report ng Pangulo, sa kanyang written report, kahit hindi tayo nabanggit mismo doon sa SONA, pero sa kanya pong report, nakasaad po doon ang ating pong expanded centenarian cash gift, kasama po ang ating community-based care centers or SC3C. Heto na naman po ang ating tinatawag na nagiging nagpapakita lang po ng ugnayan ng ating mga regional offices kasama ng bawat isang empleyado ng komisyon kung saan po lahat ay dedicated and committed to serve every senior citizen dito po sa ating bansa. Ngayon mayroon naman po tayong 11 senior citizens community care centers at yan po ay madadagdagan pa. Dahil dyan, gusto ko po lamang na i-congratulate lahat po ng ating mga kawani at empleyado ng komisyon para sa kanilang walang humpay na serbisyo at pagpapatupad ng ating mga programa. And heto ha, bago ko yan banggitin ang ating 6th anniversary, ay meron na po tayong 14, naging 15 na or 14 na ang ating regional directors sa pamamagitan po ng pagpadala sa atin ng opisina ng Pangulo ng ating mga regional directors. Mamaya babanggitin natin sila. Unahin ko po muna ang ating anibersaryo. So tingnan po natin sa anibersaryo natin. Nung nakaliang linggo, ipinagdiwang natin ang ating ika-6 na anibersaryo ng komisyon. Ito po ay may temang Empowering Seniors, Enriching Communities. At ito po ay pinangunahan po ng ang ating selebrasyon sa pamamagitan ng aking State of the Commission Address kung saan ay ibinahagi po natin ang mga mahahalagang tagumpay at programa ng komisyon sa nakalipas na 6 na taon. At ito po ay kasama namin kayo dyan, lahat po ng ating mga ka-Golden Heart. Super thankful din po tayo sa pakikipag-isa at suporta ng ating mga mambabatas ng Senior Citizens Party List. Kasama po natin si Representative Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List at si Representative Congressman Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Sila po ang kasama natin sa pagsulong ng mga panukalang batas para sa kapakanan ng ating mga nakatatanda. At bukod pa po dito, ginanap din ang ating sinasabi kanina na ating mga bagong hirang na mga regional directors. Sila po ay hinirang at itinalaga ng ating mahal na Pangulo at ito ay inilabas noong July 14, 2025. Kaya kayo ang aming mga regional directors, we welcome you to the commission, to our family, at excited po talaga kami sa nakikita naming magiging patutunguhan pa ng ating komisyon kung saan lahat ng ating mga programa at mga adhikain ay tuloy-tuloy lang na may ibaba sa ibaba kasama ng ating mga commissioners. So panoorin po natin ang video ng ating anniversary celebration. 1 year ago, I was entrusted with the leadership of a young but struggling commission. Today, I report to you not only progress in numbers, but a deepened belief that government, when driven by compassion and purpose, can change lives, especially the lives of those often overlooked. To our dear senior citizens, you are never a burden. You are our pride.
And to our senior citizens, I salute you. You are the reason why we continue to push for legislation and programs that are just, inclusive, and compassionate. Buhay ang National Commission of Senior Citizens. At naway, patuloy tayong magkasama sa ating kahig ito. Matatanda, ating mahalin. To our nation, let this be our shared promise. We will not leave anyone behind in the journey of aging. This is the NCSC we are building. This is the Commission of Compassion. This is your commission, puso para sa mga nakatatanda. Magandang gabi. Yan po mga ka-Golden Heart. Kung titingnan po natin ay napakasaya po at napakaganda yung ating anniversary celebration. It was very simple and yet very meaningful. At gusto ko pong pasalamatan ang ating committee na headed by Director Marie para sa ating programang iyon. Maraming salamat sa bawat miyembro ng ating committee to make that anniversary celebration a very successful event and very meaningful one. Pangalawa po, na-update natin ngayon ang ating tinatawag na Elderly Data Management System Training. So nagsasagawa po tayo sa 2 araw na ito, nagsimula po kahapon at itutuloy po at tumutuloy ito sa araw na ito ang ating Elderly Data Management System Training of Trainers. Ito po ang ating mga regional directors, kasama po ang ating mga focal persons sa iba't ibang rehiyon. Ang layunin po ng ating EDMS na yan ay upang magkaroon po tayo ng karapatan na teknolohiya at saka kaalaman kung saan ay mamanage po natin ang mga datos ng ating mga nakatatanda. Ito po ay pinapangunahan po ng ating napaka-aktibong members ng ating Information Management and ICT team. Kasama rin po ang division natin ng ating Social Pension Benefits Division at ang IT consultant na si Rolio Alarcon. So mabuhay po ang lahat ng sa IMICT sa pangunguna ni Miss Lorraine. No? So maraming salamat sa inyong pangunguna para dyan sa ating EDMS training. So tingnan naman po natin ang ating HR updates. Para sa huli nating institutional update, ang ating pong hiring rate sa ngayon ay nasa 87% na po. So kung titingnan natin, alam niyo po nung ako ay umupo bilang OIC muna nung July 15, 2024, ang ating pong hiring rate ay less than 40% po. So ngayon ay nasa 87% at ito ay sa central office at regional offices. At tuloy-tuloy lang po ang ating hiring para sa ating mga kababayan para sa ating regional at central office. Ang lahat po ng 16 na regional offices ay fully operational. Kung may tanong kayo o maaaring gusto nyong pumunta at bumisita o kaya gusto nyo pong tumawag sa ating mga opisina, makikita po ninyo sa inyong mga screens ang office addresses at ating contact information. Tingnan din naman po natin ang tungkol sa ating media. Bisitahin din po natin ang NCSC website at i-follow at i-like po ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe din po kayo sa aming official YouTube account. So, tingnan po natin ang sunod. Magtungo po tayo sa ating mga mahalagang topic ngayon, mga ka-Golden Heart. Alam niyo po mga ka-Golden Heart, nalulungkot po tayo na marami rin po ang ating mga kababayan na nasalanta ng nakaraang linggo dahil sa 3 bagyong sunod-sunod. Ayon sa datos ng NDRRMC, nasa halos 2 bilyon na po ang halaga ng pinagsamang pinsala sa agrikultura ng habagat at ng bagyong Krising, Dante at Emong.
Nakikiramay din po kami sa mga nakapaulat na nasawi dahil po sa kalamidad. Napakahalaga talaga na sa oras ng sakuna, dapat lahat tayo ay laging alerto, handa at higit sa lahat, maalam sa mga dapat gawin bago man lang dumating ang mga sakuna na yan at marunong tayo kung anong mga hakbang ang dapat nating kunin para palawigin ang ating usapin tungkol sa kaligtasan ng mga senior citizens. Mapalad po tayo ngayon at makakapanayam natin ang ating guest mula po sa Search and Rescue Unit Foundation po. Dito po si Sir Gerard Carwal, ang Safety Officer and Security Consultant, founding president ng Search and Rescue Unit Foundation Incorporated. So, magandang hapon sa iyo, sir. Good afternoon po sa ating mga ka-Golden Heart. Nako, nakita ko po, sir. Ako'y tuwang-tuwa. Ka-Golden Heart nga po kayo. At yun pong inyong ginagawa ngayon ay napakahalaga. At ito ay nagpapatunay at nagpapatibay na ang edad pala ay hindi hadlang upang tayo ay matuto pa ng something new. At ito ay pwede tayong maka-impart ng bago din sa mga kapwa natin ka-Golden Heart. At pangatlo ay meron pa ring puso sa pagsisilbi. So ano po ang mandato na inyong serbisyong inaalok po ng inyong organisasyon upang mapahalagan ang ating mga senior citizens, lalong-lalo na sa panahon ng mga sakuna? Ngayon po ay pang 15 years na po namin. At yung aming first 5 years ng aming existence ay nagkaroon kami ng National Training Caravan Advocacy Training Program. Umikot kami sa buong Pilipinas at sa loob ng 5 taon po na yan, nakapag-train po tayo ng mga individual. Of course, kasama po yung mga senior citizen. Kasi alam niyo po ba kasi po ang aming foundation ay composed of active, reserve, and retired mga military, mga retired na dating teacher, dating IT expert, mga mountaineers. Nagsama-sama po kami. Ang aming isang talagang purpose, aming pangarap, gusto namin lahat ng Pinoy maging rescuer. So, sinisimulan namin po yan sa tatay bilang isang team leader ng bawat pamilya. At yung pong 5 years na yon na nakapag-train po tayo ng 1 million sa buong Pilipinas po yan. In-identify natin yung mga hazard area at natulungan natin na maisalba yung mga iniisip nilang hindi magandang kahihinatnan pag tayo po na tinamaan ng dilubyo. Isa pa po ay kami po ay accredited ng Commission on Higher Education, kaya isa po kami sa provider ng NSTP. Nakita ko kanina nabanggit yung NSTP. So yun po yung aming mandato bilang mga volunteers po kami. Sir Gerard, sinabi niyo may 1 million na kayo na train. Yes, sa po. 1 million na yan, ilang percentage niyan ang mga ka-Golden Heart kagaya natin? 40% po. Wow! Alam niyo po, impressive. ganito lagi ang ang tanong kaya pa ba nila? Paano yung magre-rescue yung mga senior? Sa totoo lang po, mas malalakas po yung senior. Isa pang karakter ng senior, ubus na po yung takot niyan. Ubus na. So, ibig sabihin, gigil na gigil tumulong yan, kailangan lang pong maturuan ng papaano ang kanilang movement, papaano mga techniques na dapat nilang ma-acquire para talaga makapagligtas. Bukod sa, siyempre po, dapat iligtas muna natin ang ating sarili bago tayo makapagligtas sa ibang tao. Alam mo, gustong-gusto ko yung sinabi po ninyo, no? So, ibig pong sabihin, hindi mga ka-Golden Heart, hadlang ang ating edad upang tayo ay matuto pang ilikas yung sarili natin. Tama po. To be able to prevent yung mga sakuna na yan na tayo ay maging casualty number doon. At hindi lang yan, kung di tayo ay may karampatan din na pwedeng tumulong hindi lang sa kapwa ka-Golden Heart, kundi even sa mga kabataan. So ano-ano po ba ang karaniwang hamon na inyong naranasan o pagsagip man lang sa pagtulong ng mga senior citizens sa gitna ng mga sakuna na yan? Alam niyo po, ang Pilipinas, the entire Asia, ay hindi po pa readyng mawala ng bahay. Kaya kalimitan ng yung ating mga elders, ang focus po nila ay bantayan yung bahay. Mga anak, mga apo, dito na muna ako, babantayan ko to, bahala na kayo, lumigtas kayo dyan. Pero importante po nito, pansinin po natin na lahat ng mga patapos na sa kanilang obligasyon sa pagtatrabaho, yung mga ating mga nakatatanda, yung senior,
Alam niyo po, pag tinanggalan po niyo ng trabaho yan, manghihina yan. Kaya lagi nilang sinasabi, hindi, sasali kami dyan, kaya namin yan. Gusto namin aksyon. No po, sa totoo lang po, napakarami po namin miyembrong senior citizen. Naku, natutuwa po ako niyan, Opo. Sir Gerald, no? Pero tingnan po natin. So, alam niyo, gusto kong subaybayan or sundan yung iyong sinabing mga kabahayan ng Opo. ating mga nakatatanda. Alam niyo po ba na hindi lang dahil ayaw nilang iwanan yung kanilang mga bahay, kundi ayaw nilang iwanan yung kanilang mga alaga, Tama yung po. mga hayop nila, Everything at yung mga na nandun sa loob lahat po. na nandoon. So, paano po natin sila maturuan na kung sa araw o sakaling may sakuna na yan, kailangan mo nang lumikas muna sila Tama upang mailigtas muna ang kanilang mga sarili. Okay, ganito po, no? Ang dilubyo ay iba't ibang klase po yan. Siyempre, ang bagyo po, meron tayong panuntunan, meron tayong reference kung kailan darating. Sinasabi nga, kailan ang landfall, gaano kalakas, gaano ka lawak ang tatamaan. So, pagka nakuha na po natin ang detalyeng yan, maaari na po tayo magplano na, lalo na kung paulit-ulit na po yan. Alam nating binabaha tayo hanggang tuhod. Bakit naman magpapaabot pa tayo? Ano po? Yun yung suksukon, nililipat na sa mataas kasi hindi agad-agad napapatay ang kuryente. So, hindi lang nalulunod, nakukuryente pa. Importante po rito ay yung ating readiness. Ano po, yung ating ding tinatawag na go bag. At nakita ko po na meron kayong programang ipagpapatuloy itong emergency and disaster preparedness. So, tutulong po kami dyan na kami po ay willing na lahat ng ating mga ka-Golden Heart ay matulungan. Alam mo, Sir Gerald, meron tayong ugnayan with SM Cares, no? At taon-taon, meron tayong emergency disaster response, no? Na training programs natin. Maganda po yun na pati kayo ay siguro makasama namin Pwede po. upang tayo ay mas magiging matatag ang ating paghahanda kung may mga sakuna or dilubyo na darating man, no? Tama din po kayo. Gusto kong sundan din yung sinabi ninyo na talaga namang sigurado yung mga araw, buwan ng bagyo natin. So, dapat sa mga panahon na yon, matanong ko po kayo, on a very personal note, kayo ba ay naniniwala na pagka may mga bagyo at may mga baha, titigil na ang mundo at hindi na tayo magtatrabaho, hindi na tayo papasok, hindi na tayo, alam mo yon, yung mga ordinary na ginagawa natin, dapat ba ay itigil natin yan? 50 to 75 years po ang ginawang paghahanda ni Noah. Nung binigyan siya ng instruction ng ating God Almighty na gumawa ng malaking barko sa tuktok ng bundok. Imagine po yun, hindi naman tayo haabot ng ganong kahabang panahon para tayo mag-ready. Kaya kasama po yan yung pagtuturo natin, anong mga dadalhin, anong laman ng go bag, saan po pwesto, saan tatakas, ano yung waypoint, saan ako gigilid. Kasi lahat po yan ay pagsubok. It's in every step ay pagsubok. Kailangan po nating matutunan yan. Kaya po ang mensahe ko sa ating mga ka-Golden Heart ay tutukan nyo lang po kami. Kami po ay desididong tumulong. Kami po, ang buhay na po namin, nakatutok na po dyan. Hindi lang po ang partikular na grupo. Lahat po, buong sambayanan po ay dapat makaligtas. Hindi po pwedeng, alam niyo po sa dilubyo, walang pinipili kahit sino po. No? Wala pong pinipili dyan. Lalo na paglindol, wala po tayong prediksyon. Hindi natin alam kung kailan darating yan. Sir Gerald, ngayon may warning for tsunami. Dahil nga sa malakas na earthquake na nangyari sa Russia. Yes, so merong mga identified areas na posibleng magkaroon ng tsunami. Yan dapat ay pinaghahandaan din natin, Correct, hindi ba? So ano po ang pinaka-mensahe ninyo para sa ating mga naka-Golden Heart? Ano ang dapat nilang gawin kung sakali man na sila ay mapasama doon, aside pa paano nila iligtas yung sarili nila, at ano yung panawagan natin sa kanila na sila ay maging aktibo, maging active participant rather than reactive in the preparations of any sakuna na darating po. Identified po dapat natin ang hazard. Kilalanin natin ang kalaban. Paano ka pananalo sa kalabang hindi mo alam? No po? Dapat po alamin natin sa lugar natin kung saan ang ating pinakamalupit na magiging problema. Kasi kung alam natin ang extent ng problema, ang hazard na yan, madali pong iwasan yan. Kailangan lang pong planuhin ang bawat pamilya kung saan tatakas at paano ang estilo ng pagtakas. Importante po natin matutunan lahat yan at kami po ay nakahanda makapag-share. Ano po? Yung aming pong website, sarup.net. Napakadali pong maalala. So, sarup.net.
Tingnan niyo po dyan kung ano yung sa tingin niyo ay gusto niyo salihan. No? Okay. So maraming salamat, Sir Gerard. This is not going to be the end of our relationship. Opo. Kami po ay tuloy-tuloy na makikipag-ugnayan sa inyo habang lalo ng amin pong dinidevelop ang ating disaster preparedness and mitigation reduction programs para po sa ating mga ka-Golden Heart. Pwede po kami mag-MOU sa inyo. Yes, opo. Gagawin para po maging natin yan. matibay yung ating Samahan. mahabang, may continuity po. Kasi Alright. kami ay talagang kami ay nanghahamon na nga kami. Opo. Lahat ng tao, lahat ng Pilipino dapat ligtas. Okay, maraming salamat po, sir. At welcome po sa amin yan at gagawin po natin yan. So, huwag po kayong aalis. Kami po ay magbabalik, mga ka-Golden Heart, puso para sa seniors. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada. Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada. Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan. Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at titistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha. Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero. Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Nagbabalik po ang ating programang Golden Heart, puso para sa seniors. Narito na po ang ilan sa ating mga updates. No? Tingnan po natin yan. Standby po muna tayo sa tinatawag nating Senior Spotlight News. Tingnan po natin
natin sa Region 1. Mga kapuso, tingnan natin. Golden Hearters, sayawan, tawanan at serbisyo ang bumulagta sa atin sa pagdiriwang ng ika-6 na selebrasyon ng ating anibersaryo ng komisyon sa Regional Office 1 na ginanap po sa La Union Convention Center. Nagsama-sama po ang 97 senior citizens para sa libreng medical consultations, bakuna at wellness services sa tulong ng ating City Health Office ng San Fernando Department of Health, Barangay Health Workers at the National Nutrition Council Region 1. May handog ding nutrition caravans at gender-responsive healthcare na tunay na nagbigay saya sa ating mga senior citizens. Maraming salamat po sa ating mga kapartners, ang provincial government ng La Union, PIA, Ilocos Region at Radio Pilipinas Agoo. Tingnan natin sa Region 2. Sinisiguro ng National Commission of Senior Citizens Region 2 Office na ligtas ang ating mga nakatatanda sa rehiyon laban sa mga sakit, lalo na ngayong tag-ulan. Kasama ang Department of Health, Cagayan Valley at Rural Health Unit ng Cagayan, may 22 po na mga senior citizens ang ating nabakunaan laban sa sakit na pneumonia. Namahagi din po ang RHU ng multivitamins para sa ating mga senior citizens, kasabay ng pamamahagi ng 10,000 cash gift para sa mga octogenarians at nonagenarians. Tingnan natin sa Calabarzon. Samantala, doon naman po ay back-to-back ang activities na nadala ng ating regional office sa Calabarzon. Una, nagkaroon po tayo ng Gawad Paglilingkod Awards. Ito ay bilang pagkilala sa serbisyo ng mga retiradong OSCA heads at focal persons na ginanap naman kasabay ng ating region-wide virtual session ukol sa Expanded Centenarian Act. Nagsagawa rin ang Komisyon Calabarzon ng isang outreach program bilang paggunita sa 6th anniversary ng komisyon at ito ay ginanap sa Sunset Retreat, Cainta. Tampok sa programa ang courtesy visit sa LGU ng Cainta, mga laro at social activities at pamamahagi ng hygiene kits sa mga senior citizens. Nagbigay din ng mensahe sa atin ang ating regional director na si Joselito de la Cruz, kung saan po pinuri niya ang LGU Cainta sa pagtatag ng kanilang elderly care facility. Tungo naman tayo sa Region 8 sa pakikiisa sa ating 6th year anniversary. Ang Region 8 ay nagsagawa ng free wellness services. Katuwang ang TESDA, katuwang ang ating Pope doon sa ating Pope Francis Complex Center for the Poor. Sila rin ay nagdaos ng misa para maghandog ng pasasalamat at humingi ng gabay para sa mga darating pang taon ng komisyon. Nagkaroon din sila ng ceremonial turnover of cash assistance sa senior citizen at senior citizens kits kasama ang ating ilang government stakeholders. Sa Region 9, tingnan natin. Congratulations naman sa ating, Region 11. Congratulations naman sa ating NCSC Davao Regional Office sa inyong matagumpay na First Regional Advisory Body Assembly sa Davao City. Ito ay pinangunahan no less than by the Commissioner ng ating rehiyon, si Dr. Ida Yap Patron, at ang orientation sa Republic Act 11350 at Philippine Plan of Action for Senior Citizens 2023 to 2028. Pati na po ang panunumpa ng ating mga RAB members at pagkakaisa ng ating commitment pledge. Lumahok din po sa pagsalubong ang 16 na ex-officio members mula sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan bilang suporta sa misyon ng RAB para sa mga nakatatanda.
Maraming salamat po sa ating mga RAB members and of course sa ating komisyon at regional office sa Davao team sa pag-organisa ng isang napakagandang regional advisory body meeting. Tayo patutungo sa ating expanded cash update, ang ating quarter 2025 progress report. As of July 30, 2025, ang total grantees na nabigyan na po natin ay nasa higit 78,000. At ang total amount na na-disburse po natin ay higit 830,990,000 pesos. At yan po, masusubaybayan ninyo kung ilan ang doon sa 85, sa 80, sa 90, 95 at 100. Tunghayan naman po natin ang ating kwento ng isang beneficiary ng ating expanded centenarian cash gift mula po sa Kamalig, Albay. Ako pagluhuran sa altar pagnuminahan, hindi ako pakakasal sa sultirong para sugal, para inom, para imon pa sa agom, kunda ipaning kakanon, iiwalon pa si agom. Estelita, Ingo apelido sa ama, nudo sa asawa. Kabata ko pa, 100 lang. Nung dalaga pa ako, kwera ko. Sa simbahan sa Auroran. Nung bata pa, simple dapat masipag. Magtanim palay, mag-ani, magtulong sa magulang nung nanganganak. Maraming trabaho ni kanino kay Presidente. Salamat nga ta. Hindi niya pipabayaanan asasakupan niya. Salamat sa Diyos sa inyo, tumutulong kayo. Di ba? Maraming salamat sa NCSA. Maraming salamat. Alam niyo po ay nakakatuwa at nakakataba ng puso. Makita po natin ang ating golden story sa araw na ito. Siya po ay isang 100 years old at napakagaling pang kumanta. Nawa po tayo ay makarating dyan. Kaya po tulungan po natin ang komisyon na kami po ay amin pong magampanan kung ano ang nararapat na paghahanda sa isang nakatatanda. So para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ngayon naman tayo ay bibigyan ng practical emergency tips nang makakasama nating isang eksperto via Zoom naman tayo ngayon sa ating mula sa ating partner sa SM Cares, walang iba kundi si Gerald Doki Natividad, ang Emergency Management Officer, Energy Development Corporation, President ng Wilderness Research and Rescue Philippines. No less than, ang atin pong bisita ngayon ay si Sir Gerald or Doki Natividad. Sir, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay. So, Sir Doki, tanungin ko kayo, eto nga, tinatawag nating friendly reminders or tips, no? So ano po ba ang unang pinakauna o pinakalayunin na at mandato ng inyong organisasyon upang matulungan ang ating mga, hindi lang mga nakatatanda, subalit ang focus ko po ay ang mga nakatatanda, paano tumugon sa mga kalamidad o sakuna, partikular na po sa ating mga older adults, no, na nangangailangan ng mas maagap na pagtulong o kaya naman ng pagkaintindi o pag-unawa ng ano ang nararapat nilang gawin. Yung aming organization, yung Wilderness Search and Rescue Philippines, yan po ay isang NGO, it's a volunteer rescue organization na binuo more than 10 years ago. Ang nabuo po nito si Dr. Ted Esguerra. Now, ang mandate po ng WISAR is to train yung mga volunteers, mga individuals na gustong sumali sa organization and to respond during times of need. Mga panahon ng disaster, dilubyo, baha, pagsabog ng bulkan, bagsak ng aeroplano, rescue ng mga nawawalang mountaineers sa bundok. So sa lahat po ng mga ganong klaseng insidente, madalas nag-volunteer yung aming organization to augment doon sa mga LGUDRR units natin
and other agencies para makatulong po. Ilan po kayang sa membro po ninyo, ilan kaya po dyan ang mga older persons or senior citizens na kasali po sa inyo as a rescuer? Hindi po siya yung ililikas natin, kundi siya po ay tumutulong, tumugon, no, para matulungan yung kapwa niya na nangangailangan ng tulong. Siguro kung to date, ang mga members namin, around 600 to 700 members ang organization, ano. Siguro out of that, siguro masasabi ko, to date, baka mga close to 100 siguro yung mga members na nasa senior, bracket na. Napakalaki noon, sir. Kung ibig sabihin noon, more than 10%. Kasi kung 600 po ang inyong membro and there's 100 of them, so ang 10% ay 60 lang noon. So malaki po yan. At ano-ano pong mga age range ng ating mga seniors who are actively members of your rescue team? Ang age range siguro, meron pang mga nasa 60 plus, 70 plus. Wow! Impressive. Early 70s. Yeah, pero so sila part ng rescue team. Pero pag-usapan naman natin yung mga sakuna. Sino po ang pinaka-vulnerable sector na inyo pong kailangang ilikas o kaya naman kailangang tulungan? Okay, when it comes to naman po, pagka may mga responde, na wala naman din kasing pinipiling sektor, no? And ganoon din sa pagtrato natin sa responde, hindi natin pinipili kung sinong sektor ang mauna, pero syempre kailangan natin i-prioritize. Ang madalas na nakikita natin na vulnerable, no, yung medyo mas nagkakaroon ng epekto sa kanila is yung mga bata at mas ng mga nakakatanda. Based on experience, pagka sumasabak po sa mga responde yung ating mga volunteers, dahil sila yung usually may mga mobility issues, no? Maraming kailangan i-consider dahil may mga medical na pangangailangan, may mga physical limitations. Sa panahon kasi ng sakuna, very crucial yung para makapag-evacuate ka ng medyo mabilis at ligtas na paraan. Ang problema, syempre, minsan may mga chronic illnesses na yung ating mga aging populations, may mga kailangan na silang mga medications na kailangan i-consider na minsan dahil biglaan yung mga insidente ay hindi na ihahanda beforehand. So yung mga bagay na ganyan, sir, ay kailangan pala talaga yung hindi lang kumbaga kung kailan may sakuna or napipredict natin na magkakaroon ng bagyo, ay kailangan sila ay tuloy-tuloy na paalalahanan natin at tulungan at turuan sila paano yan, tulungan ang mga sarili nila kung sakaling dumating yon. Actually, hindi lang para tulungan yung sarili nila. It's more of yung support systems na nakapaligid sa kanila. Both yung sa immediate family, friends, neighbors, and or yung LGU. Kung aware ang LGU na merong, dito sa area na to ng barangay na ito merong bedridden, dito sa area na ito merong mga wheelchair bound. Para ma-predict din at ma-forecast din ng mga responders at mahandaan nila yung mga kagamitan para respondihan yung mga pre-identified individuals na yon. Siguro, sir, isa sa ating dapat tingnan ay yung datos, no? The data, especially the mapping, no? The geographic mapping ang tawag po natin diyan. Kung saan alam natin kung heto na lowland na ito, ang particular barangay na ito, ilan kaya sa kanila ang pwedeng matamaan ng ganitong sakuna, and then kung papaano ma-identify sila upang pag dumating yon, madaling i-account, 'di ba? Mas maganda po yon kung meron tayong tinatawag na mga ganyan. Sa palagay niyo po ba ang Pilipinas sa ngayon, sa atin pong yearly naman nangyayari yung mga bagyo, mga sakuna na yan, no, mga kalamidad. Sa palagay niyo po ba, hindi pa rin tayo umuusad as a bayan in the preparations for all of these calamities? Or mapapansin ba ninyo na mas gumaganda na yung response rate natin, mas maraming awareness na, mas magrabe yung awareness ng mga vulnerable sectors at ng bawat membro ng community?
Meron na kasi ngayon, ma'am, sa usapin ng DRR, Disaster Risk Reduction, meron na tinatawag na inclusive DRR. Yan yung discipline ng Disaster Risk Reduction and Management na kung saan kailangan nang ikonsidera ng DRR practitioners natin yung mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng pansin, kagaya ng mga aging population, people with disabilities, and so on and so forth. So, kailangan makagawa ng mga programa and or gawing mas inclusive, ika nga, yung mga response activations ng ating mga agencies and sectors to cater yung special needs ng mga ating mga aging population. At hindi lang siguro yan, no, for them to be ready for that. Yung kailangan din natin yung risk reduction. Pangalawa, yung mitigation. At pangatlo siguro ay paghahanda pag nangyari yon at wala na silang mauuwi ang mga kabahayan kung ganyan man. O kaya yung kanilang mga alagang hayop ay nawala, ay papaano silang makabangong muli. Hindi po ba? Yes, very kasi, yung ating aging population mas sentimental no. Napamahal na sila ng lubusan sa bahay nila, sa tirahan nila, sa mga alagang hayop nila, na kahit nandiyan na ang ambang panganib, hesitant pa rin sila to evacuate dahil sentimental sila doon sa location at doon sa mga or sa property. So isa rin 'yon sa sa mga hindi naman siguro hadlang pero challenges, no, para sa ating DRR practitioners and para mas maging patient pa yung ating mga responders and rescuers when dealing with ganitong mga cases, no. Yung iba kasi syempre sa field high stress situation, yung iba gusto nang magmadali. Syempre it takes a special care para ma-convince pa and to handle ang ating mga aging population, Sir Gerald, Doki, no? Kapag may mga sakuna at kung may mga problemang ganyan, saan po kaya sila maaring lumapit? O kaya po ba ay merong mga hotlines na meron namang 24/7 na sasagot doon upang masigurong may matakbuhan po sila? Okay. Ang best po niyan is alamin ang kanilang local DRR hotlines kung saang LGU sila naninirahan. Lahat naman ng mga LGUs merong DRR hotlines yan sila para mas direct yung request na makarating doon sa responding agency. Although meron naman tayong national hotline, yung 911, pero still, kailangan ka pa rin niyang i-transfer doon sa appropriate agency or LGU kung saan naninirahan yung caller. Okay. So ano po ang inyong paalala o kaya mensahe po para sa ating mga lolo at lola upang maging mas handa at ligtas po sila sa harap ng mga natural na kalamidad? Yeah. Syempre alam naman na natin yung mga go bag preparations, di ba? Ang sigurong isang gusto kong bigyan ng diin is yung ating mga senior citizen organizations, if kung may pagkakataon na makibahagi at makicommunicate and collaborate sa DRR offices ng kanilang mga LGUs para ipaalam yung kanilang espesyal na pangangailangan. Upang sa gayon, yung mga responders, alam din nila kung paano i-handle yung mga ganyang situation. Ay, paano i-handle pagka hirap maglakad, may cane, may walkers, nasa wheelchair. Ay, pagka very reliant pala sa kuryente yung ating mga aging population, kunwari kailangan pala niya ng O2 concentrator, nebulizer. So maraming ano yung mga backup? Yeah, maraming salamat, Doki, at sa susunod po kayo ay aming anyayahan muli kasi po dapat hindi lang ngayong araw na ito tayo magkakaroon ng ugnayan para dito sa paghahanda ng ating mga nakatatanda sa mga panahon ng sakuna. Maraming salamat po sa inyo at nawa po ay huwag kayong magsawang tumulong sa ating mga
kababayan at i-rescue sila kung meron mang mga problema. So yan po ang ating mga ka-Golden Heart. Tingnan po natin. Yan po yung ating mga programang ginagawa at hinahanda. Tuloy-tuloy po ang ating ugnayan sa iba't ibang ahensya upang maiparating ang ating mga advocacies, lalong-lalo na sa pagdating ng kaligtasan ng ating mga nakatatanda. Alam niyo po mga ka-Golden Heart, sa darating na linggo, bukas nga po ay meron po tayong office blessing doon naman po sa Region 7. Ibe-bless po natin, idadasal at tayo mananalangin na maging safe and secure ang ating opisina sa Regional Office 7. At sa darating na linggo, marami po tayong exciting na mga programang darating. Una po, sa Lunes, tayo po ay pupunta sa CAR or sa Baguio at titingnan po natin ang ating opisina doon. Makikipag-ugnayan tayo sa ating regional office at titingnan po natin kung tayo ay makakapag-meeting sa ating mayor doon sa Baguio. And of course, tayo ay tutungo sa Kidapawan din po upang doon ay magkaroon ng first round table discussion for livelihood opportunity sa ating mga nakatatanda. And of course, next week, it will be capped with another office blessing para naman po sa Region 6. Yan po ang aming mga balita na hatid sa inyo sa araw na ito. Maraming salamat pong muli kay Mr. Gerardo Carual at Mr. Gerard Doki Natividad na atin pong mga panauhin sa araw na ito. Maraming salamat din po sa mga tagapagsubaybay ng ating programa Golden Heart, Puso para sa Seniors. At of course, tuloy-tuloy niyo po lang kaming subaybayan habang kami ay nagdadala sa inyo ng mga balita, ng mga programa at kung anumang meron tayo upang malaman po nating lahat kung ano ang pinapatunguhan ng ating komisyon para po sa ating mga nakatatanda. Again, maraming salamat sa Radio Magazine at tuwing Huwebes po, subaybayan ninyo kami. Ako po ang inyong lingkod, si Dr. Jean Loreche ng National Commission of Senior Citizens.